Marka ng Haring Aswang. Magandang araw sa iyo, Sir Jupiter. Ganon din po sa lahat ng mga sumusubaybay at susubaybay pa lang dito sa panibago niyong channel na Sityo Pangil. Talagang sobrang excited ko po nang malaman ko pong may bago na kayong channel na ang focus ay puro tungkol naman sa aswang. Ako nga po pala si Auring, 65 years old. Matagal na ho talaga akong nakikinig ng mga kwento sa channel ninyo dito sa YouTube. Hindi ho ito ang unang beses na nagpadala ako sa inyo ng sulat. Pero dahil ho siguro sa sobrang dami ng nagpapadala sa inyo ng kanya-kanya nilang mga kwento, ay naisip kong baka natabunan na yung sa akin. Ngayon ho ay malabo na talaga ang mata ko. Kaya naisip ko na lang na magpatulong sa apo ko para isulat ang karanasang ito sa buhay ko. Noong bago pa lang kami ng kanyang lolo. Nang una akong mapadpad sa bayan ng Capiz, ang aswang capital of the Philippines. 18 anyos lang ako nang magsama kami ng asawa kong si Felipe. Nagkakilala kami noon sa pinagtatrabahuan kong karinderya sa Maynila, kung saan sila madalas kumain ng mga kasamahan niyang taxi driver. Tiyahin ko ho ang may-ari ng karinderya kung saan ako noon nagsisilbi. Pero nang malaman ni Felipe na hindi maganda ang trato sa akin ng pamilya ng tiyahin kong yun, ay nagdesisyon siyang itanan ako at isama na lang sa bayang kanyang kinalakhan. 1 taon makalipas mula nang magsama kami ni Felipe sa isang maliit na kubong itinayo namin sa tabi ng bahay ng kanyang mga magulang, ay nabuntis din ako sa edad na 19 anyos. Hindi naman ho ako nagsisi noon dahil responsableng lalaki naman si Felipe. At ang mga panahong yon ay talagang hindi niya ako pinababayaan. Ganon din ho ang mga kamag-anak niyang mabilis ko namang nakasundo. Insan, inaaya ako ni paring Anastasio sa kabilang barangay, piyesta raw dun eh. Gusto mo bang sumama? Sama mo rin si Auring para makapamasyal naman yung asawa mo. Insan, alam mo namang buntis si Auring. Di kaya mapagod sa paglalakad tong asawa ko? Napaangat ho ako ng tingin mula sa panggagansilyo nang marinig ko ang usapang yon ng asawa ko at ng pinsan niyang si Kuya Nardo. Nang mga panahong yun ay buryong na ho kasi ako sa bahay at talagang matagal ko nang inaayang mamasyal si Felipe. Pero hindi niya naman yun maisingit sa oras niya. Masyado ho kasi siyang abala sa trabaho niya dahil nag-iipon siya para sa magiging anak namin. Kaya ganun na lang ang paghahapit niya. Dali-dali akong tumayo at hinila ang braso ng asawa ko bago ko siya binulungan noon. Sama na tayo, mahal. Sige na. Nabuburyong na kami ng anak mo rito sa bahay. Sawang-sawa na akong maggansilyo. Tsaka, 3 buwan pa lang naman tong tiyan ko. Kaya-kaya ko pa namang maglakad. Napakamot naman sa ulo niya ang asawa ko. Lalo na nang titigan ko siya ng makahulugan. Sa huli ay wala rin siyang nagawa kundi ang pumayag na lang dahil alam niyang kapag hindi siya pumayag ay away ang kahihinatnan namin pag-alis ni Kuya Nardo. Siya. Sige na nga. Sasama na kami insan. Baka ma-outside di ko lambo ako mamaya kapag hindi ko pinagbiyantong buntis eh. Yun! Sige. Mag-asikaso na kayo. Tatawagin ko lang sina Esther. Sasama rin daw sila eh.
Maya-maya pa ho, Sir Jupiter, ay nasa labas na ng pintuan ng bahay naming mag-asawa ang iba pang pinsan ni Felipe at sinusundo na kami. Hindi na lang kami nagpakita noon sa matatanda dahil baka pagalitan pa kami, lalo na ako, dahil mahigpit na kabilin-bilinan pa naman ang binan ko noon na wag na raw akong lalabas ng bahay oras na sumapit na ang dapit hapon. Dahil bata pa naman ako noon, ganon din ang asawa ko at mga pinsan niya, sadyang matitigas lang ang ulo namin. Kaya sumigi pa rin kami papunta sa kabilang barangay. Bago kami noon makarating sa patag na daan papunta sa kabilang barangay ay kailangan pa naming dumaan muna sa isang masukal na kakahuyan. Ayos lang naman dahil marami naman kami. Pero sa kalagitnaan ng paglalakad namin ay meron ho kaming nakasalubong noon na isang grupo ng mga kalalakihan na ubod ng tatangkad. Noon lang ho ako nakakita ng mga taong ganun kalaki. Kaya talaga medyo napaatras ako at napatulala habang tinitingala ko sila. Maliit lang ho kasi akong babae, Sir Jupiter. Siguro mga nasa 5 talampakan lang ang taas ko. Samantalang yung mga kalalakihang nakasalubong namin ay para yatang mga 6-footer. Ate Esther, sino yung mga mamang yan kay tatangkad? Yung tatlong nasa likod, sina Esteban, Ignacio at Hugo yan. Mga anak sila nung lalaking nasa unahan. Yung maton, yung malaki ang katawan, siya si Chomagno. Kaibigan siya ng mga lolo't lola namin ni na Felipe. Natatandaan ko pa nga pong napakunot pa noon ang ulo ko, Sir Jupiter, dahil nagtaka ako sa huling sinabi ni Esther. Paanong naging kaibigan sila ng lolo't lola nyo, mukhang kaedad lang siya ni Nanay Nora. Napakamot pa ako sa ulo ko habang inihahambing ang hitsura ng tinatawag niyang Chomagno sa biyenan ko. Mukha lang bata yan, pero ang totoo, mas matanda pa nga siya ng di hama kina lolo't lola. Talaga? Parang hindi naman yata kapanipaniwala yun. Napangiwi na lang ako noon dahil ayoko talagang maniwala kay Esther. Hindi ko na nga naabutan ng lolo't lola nila na parehong pumanaw dahil sa sobrang katandaan. Tapos sasabihin niya sa akin na mas matanda pa itong lalaking kaharap namin ngayon kaysa sa mga lolo't lola nila. Hindi na rin naman ipinagpilitan ni Esther sa akin ang sinasabi niya. At nakipagbatian na lang din siya doon sa matatangkad na lalaki. Sino tong kasama niyo? Parang ngayon ko lang yata siya nakita rito sa lugar natin. Maya-maya ho ay binalingan ako ng tinatawag nilang Chomagno. Medyo naasiwa pa ako noon sa paraan ng pagtingin sa akin ng matangkad na mama. Pati na rin ang mga kalalakihang nasa likod niya. Oo nga pala, siya ho si Aurin Chomagno. Asawa ko. Hindi na ho kasi kayo nagagawi doon sa amin kaya hindi niyo pa siya nakikilala. Mag-iisang taon na ho talaga kaming nagsasama. Tumango-tango pa si Chomagno sa isinagot sa kanya ni Felipe. Bakit wala man lang pandong na puti sa ulo ang asawa mo, Felipe? Malapit nang magtakip silim. Hindi ba't buntis siya? Saka saan niyo ba balak magpunta ng gantong oras? Doon na ho ako medyo kinilabutan sa sinabi niya, Sir Jupiter. Wala ho akong natatandaang may nagbanggit sa kanya tungkol sa pagdadalang tao ko. Kaya talagang nakapagtataka kung paano niya nalaman ang tungkol doon. Pasensya na ho, Chomagno.
Hindi ko kasi namin alam na kailangan pala yun. Dyan lang naman ho kami, Tio Magno. Maghahanap lang kami ng mabibilhan ng pakwan. Naglilihi ho kasi itong asawa ko. Nagsinungaling si Felipe. Baka raw kasi isumbong kami ni Tio Magno sa mga binan ko. Maghahanap lang kayo ng pakwan, napakarami nyo pa. Mga kabataan talaga, oo. Umiling-iling pa si Tio Magno na parang natatawa. Pero talagang kailangan yun, Felipe. Kapag ang isang buntis may puting pandong sa ulo kung siya'y lalabas ng gabi, ang tingin namin sa kanya birhin pa. Kaya tandaan niyo yon sa susunod, maliwanag. Sa ngayon ako na muna ang bahalang magbigay ng proteksyon sa kanya. Bigla ho akong nilingon ulit ni Tio Magno. Pagkatapos po ay tiningnan ako ng mata sa mata. Bago niya ako tanungin. Ano nga ulit pangalan mo, Iha? Ano ho? Auring ho. Pagkasagot ko sa kanya ay bigla na lang ho siyang nagpunta sa likod ko, Sir Jupiter. Pagkatapos po ay naramdaman ko na lang na biglang may humiwa sa bandang ilalim ng batok ko. Aray! Humalakak pa si Tio Magno nang mapadaing ako sa kung anumang ginawa niya sa likod ko. Nasaktan ka ba, Auring? Pasensya ka na. Kailangan mo yan para hindi ka mapaano kung sakaling may makasalubong kayong hindi nyo kauri sa daan. Napakunot na naman ho ang noo ko sa sinabing yun ni Tio Magno. Pero bago pa ho ako makapagsalita ulit ay nagpaalam na sila ng mga anak niya. Isa pa sa nakapagpadagdag ng pagtataka ko ay kung bakit parang napakabilis nilang nawala sa paningin ko. Napalingon lang ako sandali sa asawa ko dahil kinalabit ako nito. Pagharap ko ulit, wala na sila, Tio Magno. Nasaan na sila? Takang-taka pa akong nagtanong noon kay Esther, pero hindi siya sumagot. Nagkatinginan pa silang magpipinsan. Sisitahin ko pa nga sana sila noon, kaya lang nang mapatingin ulit ako dun sa direksyong tinahak ng grupo na ni Tio Magno at mga anak niya nakakita ako ng 4 na baboy ramo na tumatakbo ng pagkabilis-bilis palayo sa amin. Talagang nanlaki ang mga mata ko tapos napatingin na lang ako sa mga kasama ko. Sino ba kasi yung mga yun? Tsaka anong ginawa ng Tio Magno na yun sa likod ko? Ang sakit ha? Parang hiniwa yung balat ko eh. Ang wiwirdo pati ng mga anak niya. Ba't di nagsasalita ang mga yun? Ang dami mo namang tanong, mahal. Huwag ka nang magulo. Tara na't gagabihin na tayo ng gusto dahil dyan sa kalaldalan mo eh. Wala na ho akong nagawa nang hilain na ako ni Felipe para makapagsimula na ulit kaming maglakad. Ang daming tanong sa isip ko habang naglalakad kami. Pero mabilis ko naman hong nakalimutan yun nang makarating na kami sa talagang pupuntahan namin. Uy, ang ganda! Ang daming banderitas! Ang saya-saya ko nang makarating kami sa wakas sa kabilang barangay. Ang daming tao, ang daming pagkain, ang saya-saya ng paligid, tapos may mga tumutugtog pa ng gitara. Noon lang ho kasi ako nakaranas ng ganong kasiyahan dahil hindi naman ako pinapayagang lumabas sa amin noon. Ako kasi ang nakatoka sa lahat ng gawaing bahay sa mga tiyahin ko na para nila akong alila. Pero hindi rin ho nagtagal ang saya ko ng gabing yun, Sir Jupiter. Mag-iisang oras na ho kasi mula nang makarating kami sa lugar na yun. Pero wala man lang ni isang taga ron na lumalapit sa amin. Kahit ho yung mga kabarkada ni Kuya Nardo, hindi man lang ho kami pinansin.
talagang dinadaan-daanan lang nila kami. Kaya talagang nagtataka na ako. Bakit walang kumakausap sa atin dito? Akala ko ba mababait ang mga taga rito sa inyo? Dahil yata yun sa marka sa likod mo, Auring, yung markang inukit sa'yo ni Tsumagno. Tinaasan ko ng kilay si Esther dahil sa sinabi niya. Marka? Anong marka? Marka ng Haring Aswang. Iyon ang inukit ni Tsumagno kanina sa likod mo, gamit ang kuko niya. Ngayon naman ay ang asawa ko ang tinaasan ko ng kilay. Anong pinagsasasabi niyo dyan? Niloloko niyo yata ako eh. Napasimangot na ako dahil akala ko talaga noon ay pinagkakaisahan ako ng magpipinsan. Pero nang makita kong seryoso ang mga mukha nila, pagkatapos halos ayaw na nilang lumayo sa akin, ay medyo nakumbinsi na nila ako. Seryoso ba kayo sa mga sinasabi niyo, Kuya Nardo? Esther? Mahal. Tinanguan ako ng asawa kong si Felipe bago niya ako binulungan. Aswang si Tio Magno, Auring. Pati na rin ang buong angkan niya. Pero hindi naman sila basta-basta nananakit eh. Ang totoo, matagal na silang nakikisalamuha sa mataga rito. Sila pa nga ang madalas na nagpoprotekta sa mga tao rito, laban dun sa mga aswang na halang ang mga bituka. At yung markang inilagay niya kanina sa likod mo, proteksyon yan para hindi kagalawin ng ibang angkan dahil ibig sabihin yan ay nasa pangangalaga ka ng hari nila. Unti-unti na ho akong kinikilabutan noon sa isinisiwalat sa akin ni Felipe, Sir Jupiter, lalo na nang may isang bagay akong napagtanto. Ibig sabihin, kaya kayo nilalayuan ng ibang tao rito dahil yun sa markang nasa likod ko? Ibig niyong sabihin lahat ng mga yan? Mga aswang sila? Nagkatinginan ulit ang magpipinsan. Nakita ko pang nagtagis ang bagang ni Kuya Nardo habang nakatitig doon sa barkada niyang si Anastasio. Hayop na Anastasyong yan. Sinasabi ko na nga ba, traidor yan eh. Kaya siguro ako inayan yan dito. Hayop na Anastasyong yan? Sinasabi ko na nga ba, traidor yan eh. Kaya siguro ako inayan yan dito dahil balak akong ipalapa niyan sa mga kalahi niya. Nakaaway ko kasi yan nung isang buwan. Kahapon lang nakipagbati siya sa akin at inaya akong makipamiesta raw dito sa kanila. Piyesta pala ng mga aswang to. Pasensya na't nadamay pa kayo mga insan. Lalo ka na, Auring. Hindi mo naman kasalanan yun, Kuya Nardo. Hindi mo naman alam eh. Ang mabuti pa, umuwi na lang tayo. Tara. Inaya ko na lang silang pauwi dahil talagang natakot na ho ako sa mga nalaman ko. Hindi ko nga alam kung makakatulog pa ako noong pag-uwi ko eh. Para nga akong tuko kung makakapit sa braso ni Felipe. Talagang hindi ako bumibitiw sa kanya habang silang dalawa naman ni Kuya Nardo ay alertong nakaprotekta sa amin ni Esther. Magdadapit hapon na nung papunta pa lang kami doon sa piyestahan ng mga aswang. Kaya nung pauwi na kami ay talagang nilamon na ng dilim ang paligid. May baon naman ho kaming flashlight noon pero iisa lang yun. Mabuti na lang at kahit papaano ho, may liwanag pa rin nanggagaling sa bilog na buwan ng gabing yun.
Kampante na ho kaming naglalakad pa uwi nung medyo malayo na kami sa kabilang barangay. Malapit-lapit na rin kami sa amin, kaya lang bigla ho kaming nakarinig ng malalakas na pagaspas ng 6 malalaking pakpak sa himpapawid. Meron din hong parang mga lumulundag at nagpapalipat-lipat sa mga punong nakapaligid sa amin. Kaya naman doon ay kinilabutan na naman ako. Pasimple hong binulungan ni Felix si Kuya Nardo. "Insan, mukhang sinundan tayo ng barkada mo ah." "Oo nga eh, mukhang may dala pang resback." Hindi man natatakot ang mga yan kay Tio Magno? Nakisingit naman si Esther sa usapan nila. "Mayabang talaga yang si Anastasio lalo na kapag may kasama." Nilakasan ni Kuya Nardo ang pagsagot na parang nagpaparinig pa doon sa mga aswang na alam niyang umaaligid sa amin. Siguro napikon lang din ho siya. Pero ang asawa ko naman medyo nainis sa pinsan niya. "Huwag mo lang galitin, insan. Hindi natin kaya ang mga yan. Alam mo namang buntis ang asawa ko, di ba? Tinatakot lang tayo ng mga yan, insan. Hindi nila pwedeng galawin si Auring. Alam nila yun." Pero nangatuwiran pa talaga si Kuya Nardo. Maya-maya pa bigla na lang akong napatili ng may kung anong bagay na bumagsak sa harapan namin. Doon siya sumakto sa medyo madilim na parte ng daan, kaya hindi ko agad siya nakita. Pero nang humakbang ho siya doon sa parting nasisinagan ng liwanag ng buwan, halos lumuwa na ho sa panlalaki ang mga mata ko nang makita ko ang totoong hitsura niya. Napakapangit. Mamula-mulang kayumanggi ang kulay ng balat niyang kulukulubot. Tapos ho, may pakpak ho siya na wangis paniki. Yun hong baba niya, medyo matulis. Tapos yung pong ilong niya ay bumubuka-buka kapag humihinga siya. Ang hahaba ho ng ngipin niya, tapos pinagkikis-kis niya pa ang mga yon habang naglalakad siya palapit sa amin. Sino bang may sabi sa inyong natatakot ako sa Magno na yon? Dumura pa yung aswang sa harap namin bilang pahiwatig ng pangiinsulto niya kay Tio Magno. Pagkatapos ho nun, Sir Jupiter, nakita ko rin yung iba pang kasama niyang aswang na naglabasan mula dun sa mga puno. Gumagapang sila ng pabaliktad pababa sa lupa habang si Anastasio ho ay patuloy lang sa paglalakad palapit sa amin. Bigla hong natahimik sa Kuya Nardo habang ang asawa ko naman hong si Felipe noon ay napakapit ng mahigpit sa baywang ko. Iniharang ho nila ang sarili nila sa aming dalawa ni Esther nang makita naming bumubuelo na ho si Anastasio na parang tatakbuhin ang pwesto namin. Umiiyak na ako noon, Sir Jupiter. Akala ko talaga katapusan ko na. Nagsisi ako na nagpumilit pa akong sumama kaming mag-asawa kay Kuya Nardo noon. Takot na takot ako para sa amin, lalo na para sa magiging anak ko. Mabuti na lang ho bago pa man magawa ni Anastasio ang kung anumang balak niya, bigla hong may nagsalita sa likuran namin. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Umiling-iling ang bagong dating na si Tio Magno na hindi ko alam kung saan nanggaling. Bigla na lang ho siyang sumulpot pagkatapos ay nagsimula ho siyang maglakad palapit sa amin. Sige na, Felipe, iuwi mo na yung asawa mo. Huwag na ulit kayong lalabas ng gabi. Ako na ang bahala sa mga talipandas na to. Kitang-kita ko ang takot sa mukha ng mga aswang na kanina lang ho ay nagpapatayo ng mga balahibo ko. Para ho silang nakakita ng multo bago nagsimulang humakbang paatras hanggang sa mag-unahan na ho silang tumakbo palayo. Nauna pa nga silang tumakbo kaysa sa amin eh. Samantalang kami naman hong magkakasama sumunod na rin sa sinabi sa amin ni Tio Magno at walang lingon-likod na nagsitakbo na ho kami pa uwi. Hindi ko na ho alam kung anong nangyari pagkatapos noon
Pero base ho sa mga ingay at daing na narinig namin habang tumatakbo kami, ay tiyak na nabigyan ho ng leksyon yung mga aswang na nagtangkang kumalaban sa marka ng kanilang hari. Simula ho nung araw na yun, kahit kailan, hindi na ako sumaway sa bilin ng matatanda sa akin hanggang sa naipanganak ko na ang nag-iisa naming anak na pinangalanan ko hong Margaret. Pero bukod ho sa leksyong natutunan ko, ay meron ho akong isang bagay na napagtanto at talagang hindi ko ito makakalimutan. Hindi naman ho pala lahat ng aswang ay masama. Meron din ho palang iba na sumusubok mamuhay ng normal kasama natin. Meron lang ho talaga silang mga kakaibang pangangailangan na siguro ay hindi ho natin maiintindihan. Dahil tulad ho nung ibang nilalang dito sa mundo, yun na ho ang naturalesa nila eh. Kaya sana, hindi man natin sila kayang tanggapin, igalang na lang natin. Isang karangalan po ang pagkakapili ninyong basahin ang kwento kong ito, Sir Jupiter. Sana po ay magustuhan niyo ito pati na rin po ng inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po sa magagandang kwentong palagi ninyong inihahandog para sa amin. At sana po ay mas maging matagumpay pa kayo sa inyong mga ginagawa. Sa ngayon ay hanggang dito na lamang po muna. Ako po ulit ito, si Auring.